That's all for today. See you tomorrow, class. Palabas sa mga grade 2 student sa isang classroom sa Integrated Elementary School na pribadong eskwelahan sa syudad. Goodbye, Teacher Lynn! Nakalingon ng 8 taong gulang na si Ava sa guro na naroon sa pinto. Nang sa pagharap, may makabangga at mapaupo ang batang babae. Tiningala ni Ava ang nakalahad na palad sa kanya na isa ring estudyanteng babae. Sorry, ayos ka lang ba? Tanong ni Luna. Bakasang magkahalong pagkamangha at gulat kay Ava nang abutin ng palad ng kapwa batang nakabungguan. Tila nananalamin ng 2 batang babae habang kaharap ang isa't isa. Ava! Agad na napalingon ng batang babae nang marinig ang kasambahay na naroon nakatanaw sa gate ng school. Tiningnan ni Ava ang batang kaharap, ngumiti bago umalis. Ayos ka lang ba ha? Sinalubong ng kasambahay ang alaga nang makalabas ng gate. Hinawakan ng kamay nito. I'm okay po. Pumasok ka na sa sasakyan para makauwi na tayo. Bago sumakay sa kotse, ay nilingon pa ni Ava ang batang babae na kamukha nito. Daddy! Napangiti si Emir nang makapasok sa loob ng bahay. Good evening po, sir. Iniwan na sa kanya ng kasambahay ang anak niya. Hi, sweetie. Niyakap at kinarga niya ang kaisa-isang anak. Nang humarap si Ava, hinalikan siya nito sa pisngi. I miss you, Daddy. I miss you too. How's school? Ibinaba ni Emir ang anak. Hawak kamay ito nang maglakad patungo sa sala. Pinag-aralan po namin ng different types of weather, Daddy. And which one do you like most? Gusto ko po yung sunny days, Daddy. I love rainy days too dahil sabi mo po umuulan nung pinanganak ako. Naging mapait ang ngiti ni Emir bago naupo sa tabi ng anak. Naging tahimik din ito at tila malalim ang iniisip. What's wrong, sweetie? Binalingan ni Ava ang ama. Naaalala mo po yung sinasabi ko na kamukha ko sa school? Nakita ko na naman po siya. Nagkabungguan pa nga po kami. Kumikinang ang mga mata na kwento ng batang babae. Really? Opo, Daddy. Nung nakita ko siya ng malapit, para po akong nakatingin sa salamin. Her face looked exactly like mine. Maybe because you two are both beautiful. Dad, you need to see her. Doon natigilan si Emir. Pinagkatitigan niya ang mga mata ng anak. Naroon ang kagustuhan nito na makita niya ang batang babaeng tinutukoy nito at laging bukang bibig. Kamukha mo ba talaga siya? Matuloy na tumango si Ava na kumbinsidong kumbinsido. Hinaplos niya ang mahaba at maalon nitong itim na buhok. Okay, sweetie. Bukas, ihahatid kita at sasadyain ko siyang makita. Thank you, Daddy! Niyakap si Emir ng natutuwang anak. Napaseryoso din siya habang yapos ito. Alam niyang normal lang na magkaroon ng kahawig si Ava, pero may tila kung ano sa kanyang puso. Kinaumagahan ay nakaabang na agad si Ava sa kanya sa ibaba ng hagdan. Daddy, good morning! Nakangiti ang maganda niyang anak, suot ang uniforme. Katabi nito ang kasambahay. Good morning, sweetie. Hawak kamay silang naglakad patungo sa dining table. Napangiti pa siya nang ipaghila siya ng anak niya. Upo ka na po, Daddy. Thank you, sweetie. Umupo ka na rin. Nagsimula silang mag-agahan. Daddy, excited na po ba kayong makita ang kamukha ko? Sigurado, kapag nakita mo po siya, sasabihin niyo talaga na kamukha ko siya. Malawak ang naging ngiti ni Emir sa sabik na anak. Kahit nang tabihan ito sa pagtulog kagabi, ay nakatulugan na nito ang pagkukwento sa kamukha. Dad, totoo po talaga, ang classmate ko na yun, kamukhang kamukha ko siya. Baka po kakambal ko siya. Otomatikong napahinto siya sa tanong na iyon ng inosenteng si Ava. Marahan na siyang nagbaling sa batang babae. Pwede ko siyang maging kakambal o kapatid, di po ba? Sweetie, hindi dahil magkamukha kayong dalawa. Ibig sabihin magkapatid o magkakambal kayo. Napasimangot ang batang babae.
Tama po kayo, Daddy. Hindi kami pwedeng maging magkapatid o maging kambal. Lihim naman ang paghinga ni Emir. Umabot sa kanya ang lungkot ng anak niya. Ibinali niya ang katawan dito. Hinawakan ito sa kamay. Pero pwede naman kayong maging magkaibigan. What do you think of that? May ngiting nilingon siya ni Aba. Gusto ko po siyang maging best friend, Daddy. Kung ganon, kailangan natin siyang makilala. Kaya ihahatid kita sa school at susunduin para sabay natin siyang mamit. Ayos ba yon? Opo, you're the best, Daddy. Masayang niyapos ni Emir ang anak. Mahigpit na ginantihan niya iyon. Ramdam niya ang sabik nito sa isang kapatid. Matapos nilang mag-agahan, hinatid ni Emir ang anak sa eskwelahan. Huminto siya sa tapat ng classroom nito. Get inside, sweetie. Thank you po sa paghatid, Daddy. Huwag mo po kalimutan ng imimit natin, ha? Bili ni Ava pagkatapos sumalik sa kanyang pisngi. Nakangiti siyang tumango at pinanood ang anak na may ngiting pumasok sa classroom. Naglakad si Emir sa malawak na ground ng eskwelahan. Hanggang sa otomatikong mapahinto siya sa nakita. Tila napako ang paa niya sa pagkakatayo. Isang nakangiting batang babae ang parating at tumatakbo na naging mabagal sa mga mata niya. Maikli ang buhok nito, hawak ang magkabilang strap ng suot na backpack sa likod. Walang kahit anong pagkakaiba sa bawat detalye ng mukha nito sa anak niya. Ang mabibilog, ang itim na mga mata, matangos na ilong, at mga biloy sa magkabilang pisngi ay siya si Ava. Nang lampasan siya ng bata, ay nahigit niya ang hininga. Mabilis niya itong nilingon at hinabol ng tingin. Habang pinagmamasdan ito, ay tila naririnig niya ang paulit-ulit na sinasabi ng anak tungkol sa kamukha nito. Baka po kambal ko siya. Hindi maalis-alis ang tingin ni Emir sa batang babae. Mabilis din at kakaiba ang dagundong ng kanyang puso. Pumasok ang batang babae sa classroom, ilang agwat ang layo mula kung nasaan ang anak niya. Kahit ramdam ang panghihina, ay pilit na humakbang si Emir. Sinundan ito at tinanaw sa di kalayuan. Nahawakan niyang pisngi, naramdam niyang namasa at natagpuan niya ang sarili na may luha. Nang marinig ang pagtunog ng bell, hudyat ang pagsisimula ng klase, doon lang siya natauhan. Agad na sumakay ng kotse si Emir nang makalabas ng pribadong eskwelahan. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng kaibigan na pulis. Investigator Ariel? Emir, napatawag ka. May gusto sana akong malaman. Kailangan ko ng impormasyon sa batang babae na nakita ko. Sa opisina, paikot-ikot ang hindi mapakaling si Emir. Palubog na ang araw pero nanatiling gumugulo sa isip niya ang batang babae na nakita sa eskwelahan ng anak. Hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Nagmamadali niya iyong sinagot. Ariel, may nakuha ka bang impormasyon? Ipadala ko na sa email mo ang mga natuklasan ko sa bata. Naging madali ang trabaho dahil may nakilala ko sa school at magugulat ka sa malalaman mo, Emir. Mas lalo siyang naging tensyonado sa narinig na iyon mula sa kaibigan. Hindi na siya nakapagpasalamat dito nang tapusin ang tawag. Basta niya ibinaba ang cellphone at mabilis na nagtungo sa mesa. Binuksan niya ang laptop, nanginginig ang kamay niyang nagtitipa hanggang sa masapo niya ang sariling bibig. Agad na tumulo ang luha ni Emir at hindi makapaniwalang napasandal sa kinauupuan. Naalala niya ang anak at ang malakas na kutob nito tungkol sa batang babae na kamukhang kamukha nito. At hindi nga nagkamali si Ava. Napatingin siya nang bumukas ang pinto. Naroon ang sekretarya niyang alangan ng ngiti. Sir, may tawag po galing sa bahay niyo kung susunduin niyo raw po si Ava sa school. Doon niya nasulyapan ng cellphone na hindi niya napansin dahil sa iniisip. May gusto po ba kayong ipasabi? Matulin siyang tumindig na ikinatigil ng sekretarya. Tell them I won't be able to pick up Ava. Utos niya at agad na lumabas ng opisina. Natagpuan ni Emir ang sarili na nagmamaneho patungo ng eskwelahan. Hindi para sunduin ang anak, kundi para kumpirmahin ang nalaman. Miss Garcia, pasok po kayo. Ngumiti si Leonor
at lumapit sa class advisor ng anak na si Luna. May problema po ba, Teacher Christine? Sinulyapan niya ang anak na nasa loob ng classroom, mag-isa at inaayos ang nasa loob ng bag. Naku, wala po. Wala po kayong dapat ipag-alala. Gusto ko lang po kayong i-congratulate dahil si Luna po kabilang sa nakakuha ng with highest honors sa pagtatapos ng school year. Pagbibigay alam ng ngumiting guro. Agad na napangiti si Lenore nang pagmasdan ang anak na lumapit at humawak sa kamay niya. Hindi na siguro kayo nagulat, Miss Garcia. Preschool pa lang si Luna, outstanding student na siya. Ang totoo po, may katulad siyang bata sa kabilang section na kamukhang kamukha pa niya. Umangat ang magkabila niyang kilay. Talaga po, teacher? Opo, nung makita po ng kapwa advisor ko si Luna, akala niya student niya. Kwento pa ng teacher bago nakangiting nagbaling sa anak niya. Congratulations ulit, Luna. Nasabi ko na sa mami mo ang good news. Salamat po, Teacher Christine. Tumango naman ang nakangiting guro at tiningnan ang ina ng batang babae. Pwede niyo na pong iuwi si Luna. Maraming salamat po. Mauna na kami. Babay po, Teacher Christine. Magkahawak kamay ang mag-ina nang tumalikod at maglakad. Sandaling huminto si Lenore at pumantay sa anak niya. Congratulations, anak. Salamat po, Mami. Anong gusto mong regalo? Basta magkasama tayo, Mami. Sobra na pong regalo yun. Ramdam ni Lenore ang panggigilid ng mga luha. Ano bang ginawa ko para bigyan ako ng maganda, matalino't mabuting anak na tulad mo, Luna? Dahil po mabait kayong Mami. Napangiti siya bago niyakap ng anak. Nakailanman ay pagmamahal at pagmamalaki ang ibinibigay sa kanya. Matapos magyapos, tumayo na si Lenore. Magluluto ako para makapag-celebrate tayo. Anya sa anak. Mabilis na naglaho ang magandang ngiti ni Lenore nang makita ang lalaking tila kanina pa sila pinanonood na mag-ina. Nagdugtong ang tingin nila nito bago lumipat ang atensyon sa kahawak kamay niyang anak. Mami, ayos lang po kayo? Takang tanong ng nakatingalang si Luna sa inang natigilan. Agad na itinago ni Lenore ang anak sa likuran at kinakabahan na nakipagtitigan sa lalaking kitang-kita niya ang pagkabigla at pagtataka. Halika na, anak. Nagmamadali siyang naglakad nang humarang ang lalaki. Nagtitimpi siyang sinalubong ang tingin nito. Kung puno ng galit ang mga mata niya, lubos naman ang pagtataka nito. Umalis ka sa daan ko, Emir. Mahina pero mariin ang bigkas ni Lenore. Sinulyapan muli nito si Luna bago muling pinagtagpo ang tingin nila. Paanong? Ang buong akala ko wala ka na, Lenore. Halos mautal si Emir nang sabihin iyon. Maraming namamatay sa maling akala, Emir. Akma siyang hahakbang nang pigilan siya nito sa braso. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong pag-uusapan. Meron. Naaninag niya ang pagpipigil ng emosyon ng dating asawa sa harap niya. Hanggang sa matanaw niya ang luha ni Emir nang may bumusina. Si Lenore lang ang tanging luminga. Naroon ang kanyang ama na taxi driver na si Densyo. Anak, may problema ba? Nang lumapit ito, natigilan din nang makita si Emir. Napapikit naman si Lenore. Si Emir ay nilinga ang ama ng dating asawa. Kumusta ho kayo? Anong kumusta? Tay, agad na pinigilan ni Lenore ang ama na sugurin si Emir. Pumagit na siya sa mga ito. Bakit nagpakita ka pang lalaki ka, ha? Naglinya naman ang noo ni Emir nang makita sa unang pagkakataon ang galit ng dating biyanan. Pigil-pigil ito ng dating asawa para hindi makalapit sa kanya. Bakit po kayo nag-aaway-away? Magkapanunod silang lumingon sa batang babae na nagtanong at natatakot na pinanonood sila. Napahinto si Densyo. Si Lenore naman, agad na nilapitan ang anak ng akmang lalapitan ng dating asawa. Natigilan naman si Emir at nagtagisa ng mga panga. Pinanood niya si Lenore na harapin ang bata. Anak, sumama ka muna sa lolo mo. Bakit po? Saan po kayo pupunta? Nang akmang titingalain nito si Emir, mabilis na hinawakan ni Lenore ang magkabilang balikat ni Luna at hinarap siya. Sige na, anak, susunod si Mami. Nagmamadali siyang tumayo.
Hinawakan sa kamay ang anak bago inilapit sa ama. Kayo na muna ang bahala, tay. Halika na, apo. Pinanood ni Lenore ang maglolo na sumakay sa taxi. Nang lingunin ng anak, pilit siyang umiti para hindi ito mag-alala. Napaseryoso lang siya nang makaalis ang sasakyan. Hinarap niya ang lalaking hindi niya inaasahang makikita pa. Nagtagpo ang mata nila ni Emir na dati niyang asawa. Umaahon ang dibdib ni Lenore sa sarkasmo habang nakikipagtitigan sa kaharap. Ang buong akala niya, hindi niya na matititigan ang mga mata nito kahit kailan. Oh, bakit parang naputol yung dila mo? Akala ko ba may dapat tayong pag-usapan? Napangiti sa inis si Emir matapos marinig ang sarkastikong dating asawa. Sandali siyang napasulyap sa kalsada bago pumamewang. Hindi ka magsasalita? Sinasayang mo lang ang oras ko. Akmang lalampasan ito ni Lenore nang mahigpit siyang yakapin. Sandali siyang natigilan bago sinubukang magpumiglas pero hindi siya binitawan ni Emir. Sa halip, hinila siya lalo palapit. Bakit hindi ka nagpakita? Bakit mo tinago ang anak natin? Mahina at magkasunod nitong tanong. Nanunuya ang naging ngiti niya nang buwisit na itulak ito palayo. Dahil wala kang karapatan sa kanya. Anak ko siya. Hindi ka nagpakaama, Emir. Mariin niyang awat dito. Mas sumidhi ang galit sa pareho nilang mga mata. Paano ko gagawin yun kung nilayo mo siya sa akin? At paano ko malalaman na nakaligtas kayo? Hindi ito makaapuhap ng sasabihin. Paano mo malalaman kung wala ka namang ginawa? Natahimik si Emir at sandaling napayuko bago siya binalingan ng tingin. I'm sorry. Akma itong lalapit nang siya'y umatras na ikinatigil nito. Sorry? Para saan, Emir? Dahil parang ikaw tong namatay at hindi na nagpakita? O sorry dahil nung kailangan kita wala ka? May luha na tanong ni Lenore. Hindi ito nakakibo bago garal-galang boses na sumagot. I was devastated after I heard what happened to you. I shouldn't have left you that night. Hindi kita dapat iniwan at sinubukan kitang puntahan. But I was too late. Believe me or not, hanggang ngayon sinisisi ko ang sarili ko. Dapat lang nasisihin mo ang sarili mo. Nakita niyang natigilan si Emir pero pilit pa ring nagsalita. Just give me a chance. Babawi ako. Maikli na natawa si Lenore ng hilaw kaya naputo lang sasabihin nito. Huli ka na, Emir. Bukod dyan sa similya mo, wala ka ng ambag sa anak ko. Kaya huwag ka nang umasa na magiging parte ka ng buhay niya. Matatag niyang wika nang tumalikod. Doon lang tumulo ang mga luha ni Lenore nang mabilis niyang pinunasan. Nang humakbang siya, muling nagsalita si Emir. Kung ganoon, wala ka rin karapatan na makilala ang batang iniwan mo. Doon napakunot noo si Lenore. Mabilis na hinarap niya ang dating asawa at doon niya nakita ang ngisi nito. Anong sabi mo? Hindi mo alam? Mas nadagdagan ng linya sa noo ni Lenore kasabay ng pagkabog ng dibdib. Wala siyang kaidi-idiya sa mga sinasabi ng dating asawa sa harap niya. Ang sabi noon ng doktor, isa lang ang sanggol na nabuhay matapos siyang maaksidente. May higit 8 taon na ang nakalipas. Kahit alam niya at ramdam ng kanyang puso na parehong nabuhay ang mga ito, kahit nag-aagaw buhay, rinig niya ang magkasunod na iyak ng kanyang kambal. Nagsimulang mag-ulap ang mga mata ni Lenore. Lumapit siya kay Emir na natigilan habang pinagmamasdan siya. Diretsuhin mo nga ako. Tinulak-tulak niya ito sa dibdib. Pinigilan naman ni Emir ang palapulsuhan ng dating asawa. Hindi mo rin malalaman kung patuloy mong ipagkakait sa akin ang anak ko. Napakasama mo. Hindi makapaniwalang sambit ni Lenore. At anong tawag mo sa sarili mo? Nang makabitaw si Lenore sa pagkakahawak ng dating asawa, malakas niya itong sinampiga kasabay ng pagpatak ng sunod-sunod niyang mga luha. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung... Kusa siyang napahinto nang matitigan si Emir na hawak ang pisngi. Galit niyang pinunasan ang mga luha. Wala nang saysay kung babalikan at sasabihin niya rito ang masalimuot na nakaraan. Matagal niya na itong binura sa buhay niya. Kaya wala na itong karapatan na malaman ng kahit na ano. Nagtitimping huminga si Emir at ibinaba ang kamay. Seryoso nitong tiningnan ng kaharap.
Nasa akin ang isa sa kambal. Mas dumami ang mga luha ni Lenore nang matakpan ng sariling bibig niya. Ninakaw mo siya. Naibulalas niya sa dating asawa na mabilis na nagsalubong ang mga kilay. Paano ko nanakawin ang sarili kong anak? Natahimik silang dalawa. Si Lenore naman, abot-abot ang mga luha. Bakit hindi mo hinayaan na malaman kung nakaligtas ka, Lenore? Dahil wala kang kwentang asawa. Doon napakurap si Emir. Ang mga salitang yun parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Nagbara ang lalamunan niya habang pinagmamasdan ang puno ng galit na dating asawa. Sabihin mo, nasaan ang isa sa kambal? Nasaan? Bukas magkita tayo. Dalhin mo siya at dadalhin ko ang kambal niya sa'yo. Emir, ipapakilala ko lang siya kung ipapakilala mo ang anak ko sa akin. Matapang na tumalikod si Emir bago sandaling natigilan at nagpatuloy sa pag-alis. Emir! Gigil na tawag ni Lenore habang may mga luha. Wala siyang nagawa kung hindi ang panoorin ito palayo. Hindi niya mapaniwalaan ang natuklasan pagkatapos ng lumipas na mga taon. Anak, anong nangyari? Sinalubong si Lenore nang nag-aalalang ama nang makauwi siya. Sadya itong naroon sa tarangkahan para hintayin siya. May mga luha siya nang tingnan ito. Tay, buhay ang anak ko. Buhay ang kakambal ni Luna. Nakita man niya ang pagkabigla sa anyo ng ama. Bumakas din ang tuwa nito. Inalalayan siya nito papasok ng bahay. Kung ganoon, nasaan ang apo ko? Doon tila bumalik ang pagkasuklam ni Lenore sa dating asawa. Kinuha ho siya ni Emir. Paano nangyari yun? Wala siya nung gabing maaksidente at isinugod sa hospital. Napatitig siya sa kawalan at katulad ng ama ay naguguluhan. Hindi ko ho alam kung paano niya nakuha ang bata. Pero iisa lang ang sinisigurado ko. Plinano nila ang lahat ng to. Paano na ngayon ang anak mo? Nalinga ni Lenore ang ama bago napatungo. Hindi ho ipapakilala sa akin ni Emir ang bata kung hindi niya makikilala si Luna. Ang lalaking yun. Paano niya magagawa ang mga bagay na ito sa sarili niyang pamilya? Napatitig si Lenore sa kawalan. Naalala kung paano sila nagkakilala ng dating asawa. Noon ay isa siyang empleyado sa kumpanya ng pamilya ni Emir. Nang magsama sa iisang departamento, doon nabuo ang pagtitinginan nila. Pinakasalan siya nito sa West, saksi ang kanyang ama. Dahil hindi umuwi ang ina nitong hindi boto sa kanya mula sa ibang bansa. Sa kabila ng agwat sa buhay, naging masaya ang kanilang pagsasama. 1 taon pagkatapos ng kasal, nagdalang tao siya at biniyayaan sila ng kambal na babae. At sa araw ng kanyang panganganak, ay nataon na kasama niya ang biyanan sa bahay. Ipinakiusap niyang tawagan ito si Emir, pero hindi siya pinakinggan ng biyanan niya. Kahit hirap at namimilipit, pilit siyang sumakay sa sasakyan at nagmaneho. Madulas noon ang kalsada dahil sa pag-ulan at bago pa man siya makarating sa hospital, may bumanggana sa kanyang likuran. Nahulog ang kotse sa ilog kung nasaan siya ng gabing yun. Nagising siya matapos mag-agaw buhay nang makita ng mga nakatira malapit sa ilog. Nadala siya sa malayong hospital at alam niyang doon nagawang makaligtas ng kambal. Pero isa lang ang nabuhay ayon sa doktor. May ilang araw siyang kinailangang manatili sa hospital para magpagaling buhat sa mga natamo mula sa aksidente. Pero sa lahat ng yun, wala si Emir para alamin ang kanyang kalagayan at damayan siya sa lungkot sa pagkawala ng isa sa kanilang kambal hanggang sa malaman niyang nagpatuloy ito sa buhay nang hindi man lang sila hinanap. Itinanim niya sa isip na kung nagawa silang mag-inang talikuran ng dating asawa, magagawa niya rin yun. Kaya nagdesisyon siya na wag nang bumalik sa buhay ni Emir. Pero hindi ngayon na alam niya ang katotohanan. Makilala pa ba natin ang apo ko? Malungkot na tanong ng kanyang ama. Huwag po kayong mag-alala, tay. Babawiin ko ang anak ko. Babawiin ko ang buhay na galing sa akin. Paniniguro niya. Kaharap ni Lenore ang anak ng mag-umaga. Maganda ang pinasuot niya ritong bestida. Mami? Saan po tayo pupunta? Wala pong pasok sa school ngayon at hindi pa po practice ng award ceremony. Sinulyapan niya si Luna sa harap ng salamin. Anak, may sorpresa kang makikilala ngayon.
Agad na humarap ito sa kanya habang nakataas ang magkabilang kilay. Sino po? Nakangiti niyang hinawakan ang magkabila nitong pisngi. Ang karugtong ng buhay mo. Nakita ni Lenore ang nagtatakang anak. Bago pa ulit ito magtanong, kinuha niya na ang bag at iginiya itong lumabas ng bahay. Aalis na ba tayo? Tanong ng ama nang sila ay makita. Oho tay. Sinulya pa ni Densyo ang batang babae. Mauna ka na sa loob, apo. May ngiti na binuksan nito ang pinto ng taxi bago isinarado at seryosong lumapit sa kanya. Ipinaalam mo na ba kay Luna kung saan tayo pupunta? Tiningnan ni Lenore ang anak na nakasilip sa nakabukas na bintana. Nakangiti ito sa kanya. Sa oras na makita niya ang kakambal niya, hindi niya na kailangang magtanong patay. Kung ganun ay halika na. Gusto ko na ring makita ang apo ko. Patingin-tingin sa paligid si Ava sa loob ng isang restaurant hanggang bumaling ito sa ama at humawak sa braso. Daddy, sino po bang hinihintay natin? Tinanaw ni Emir ang babasaging pinto ng restaurant bago binalingan ng anak niya. Malalaman mo rin, sweetie. Magaan niyang tugon kahit sa loob ay tensyonado kung darating ba ang hinihintay o hindi. Pinagmasdan niya ang anak na hindi rin mapalagay kahit hindi nito alam kung sino ang kikitain nila. Hinawakan niya ito sa kamay at hinarap. I'm sure, magiging masaya ka kapag nakita mo sila. Ngumiti naman si Ava. Nang marinig ang pagbukas ng pinto ng restaurant, magkapanunod silang lumingon na mag-ama. Napakurap si Emir nang matanaw si Lenore at lumipas man ng ilang taon, walang pinagbago ang dating asawa. Ang ganda nitong naiiba. At ang mga matang punuin man ng galit, hindi maitatago ang kinanga. Naglakad na si Lenore hanggang sa marinig ang natutuwang sigaw. Daddy, look, siya po yung sinasabi ko sa inyong kamukha ko. Natuon ang mga mata niya sa batang babae na palapit sa kanila. Masaya ang paslit na yumakap sa katabi niyang si Luna. Na nagulat man, gumanti din ng yapos. Ramdam ni Lenore ang pagpatak ng mga luha habang hindi makapaniwalang pinagmamasdan ng kambal ng anak niya. May ngiting kumala si Ava sa kamuka hanggang sa mapatingala ito sa kanya. Ikaw po ang mami niya? Inosente nitong tanong. Lumapit ang nagpunas ng luha na si Emir sa anak niya. At siya rin ang mami mo, Ava. Marahan ng paglingon ni Ava sa ama bago binalingan ng ina na tahimik ang pag-iyak. Ikaw po ang mami ko? Paniniguro ng batang babae. Tumango naman si Lenore. Agad siyang niyakap ng natutuwang bata. At doon napawi ang pangungulila niya sa anak na alam niyang hindi nawala sa kanya. Anak, pasensya ka na. Ngayon lang si Mami. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nang iharap, pinagmasdan niya ang magandang mukha ng bata na nanggigilid ang luha. Ayos lang po. Ang mahalaga, nandito ka na po, Mami. Hinawakan ni Lenore ang maliit na kamay nito at pumantay rito. Sinulyapan ang anak na si Luna at iginiyang lumapit sa kanila. Luna anak, siya ang kakambal mo. Nagkaharap ang dalawang batang babae bago nagyapos. Sa parehong ngiti ng kambal, tila hindi naging mabigat ang pagkakawalay matapos ang higit 8 taon. Nang magkalas, nagdugtong ang tingin ng dalawa. I'm Ava. Ikaw kambal, anong pangalan mo? Ako naman si Luna. May luhang nakangiting si Lenore nang hawakan ang mga kamay ng kambal. Payapa na ang puso ko. Ngayong nagkakilala at magkasama na kayo mga anak. Napangiti siya ng sabay na yakapin ng mga ito. Pagkatapos, tuwang-tuwang lumapit si Ava sa ama. I told you, Daddy, kakambal ko siya, kakambal ko si Luna. Nagtatatalo ng batang babae ng hilahin ng ama palapit. Nakangiting tumango si Emir habang pinagmamasdan ng mag-iina. Marahan namang tumindig si Lenore at tiningnan si Luna. Luna anak? Tiningala naman siya nito. Tiningnan niya si Emir na sinundan ng tingin si Luna. Siya naman ang daddy mo. Nilapitan ni Emir ang anak. Sinulya pa ng ina nito na tumango. Nakabitin ang mga luha niya nang bumaba at pagmasda ng isa pa sa kambal. Pwede ba kitang yakapin anak? Tanong niya. Nang tumango ito, marahan niyang niyapos ang maliit na katawan ng batang babae. Kitang-kita ni Lenore
ang mga luha ni Emir nang pumikit at yakapin ng anak na mas lalong nagpaluha sa kanya. Pilit niyang itinago noon kay Luna ang tungkol sa ama nito, kaya alam niya ngayon masaya si Luna na ito ay makilala. Nasulyapan niya si Ava na hinawakan ng kamay niya bago nakangiting tumingin sa ama at isa pang kakambal. Binuhat ni Emir sina Luna at Ava. "Luna, may mami at daddy na tayo." Itinaas ni Ava ang kamay para ilapit ang ina. Sandaling nagtagpo ang mga mata ni Lenore at Emir bago siya umiwas ng tingin. "Maupo na kayo mga anak, magpapahanda ako ng pagkain." Ibinaba ni Emir ang mga batang babae. Nagkahawak kamay naman ng kambal. Inihatid silang mag-iina nito sa isang mesa bago sinenyasan ng waiter. Naupo ng magkatabi ang kambal hanggang sa mapakunot noo si Lenore nang gumala ang tingin sa loob ng restaurant. Napatingin naman si Emir sa kanya. "Bakit tayo lang ang nandito?" "Importante at espesyal ang araw na to. Kaya pinasara ko ang buong restaurant para sa atin. I also want you and the twins to be comfortable." Ngumiti ito sa kanya kaya niya ito natitigan. Nakuha lang ang atensyon nila nang magsalita si Ava. "Daddy, umupo ka na po. Diyan na po ikaw sa tabi ni Mami." Sandaling natigilan si Lenore bago sila muling nagkatinginan ng dating asawa. Nakita niya ang asiwa sa anyo nito habang ang tanging natitirang espasyo ay sa tabi niya. Si Emir naman, pinagmasdan si Lenore na hindi kumikibo. Bumaba si Ava ng upuan at nilapitan ng ama. Hinila ito sa tabi ng ina at pinaupo bago ito bumalik sa upuan. Nang dumating ang waiter, pareho nilang inasikaso ang kambal. Ilang beses nagkadikit ang mga braso nila at kamay. "Masyado kang malapit." Pigil ang inis na puna ni Lenore sa dating asawa nang magsimulang kumain ng mga bata. Sa halip na umusod, ay lakas loob pa itong nagbaling sa kanya at mahinang nagsalita. "Anong problema kung ganito ako kalapit sa'yo?" Nang lumingon ay nasalubong niya ang seryosong anyo ng asawa. Nahawakan niya ito sa dibdib sa taranta para mailayo sa kanya dahilan para matigilan si Emir. Nalingon ni Lenore ang kambal na pinagmamasdan sila. "May problema po ba, Mami?" tanong ni Luna. Muli silang nagkatinginan ni Emir bago siya nagbaling sa kambal. "Wala naman anak, sige na, ipagpatuloy niyo ang pagkain ninyo." "Pwede po bang magtanong, Mami, Daddy?" Inosente ang mukha ni Ava. "Go ahead, sweetie." Pilit na kumaswal si Emir. "Kung Mami at Daddy po namin kay ni Luna, ibig sabihin po mag-asawa kayo?" Hindi sila agad nakasagot na dalawa hanggang sa abutin ni Lenore ang kamay ni Ava sa mesa. "Anak, tama ka, mag-asawa nga kami. Pero ngayon, hindi na kami nagsasama." "Pero kasal pa rin kami ng mami niyo." Nang sulyapan ni Lenore, ngumiti si Emir at nagbaling sa kambal. "Ewan ko ba sa mami niyo kung bakit parang nahihiya siya sa akin?" "Baka dahil gusto ka po ni Mami, Daddy," sagot ni Ava. Mas lumawak ang ngiti ni Emir. "Totoo po ba yun, Mami?" tanong naman ni Luna. "Hindi mga anak. Hindi niyo po gusto si Daddy?" malungkot na tanong ni Ava. "Hindi naman sa ganoon, anak." "Kung ganoon, gusto niyo pa rin po si Daddy?" tanong naman ni Luna. "Maybe." Si Emir ang sumagot at napahawak sa tiyan ng pasimple niyang sikuhin. Humarap si Lenore sa kambal. "Ganito kasi yun mga anak. Ako at ang daddy niyo, hindi katulad ng ibang mag-asawa." Napaseryoso naman si Emir. "Ano pong ibig niyong sabihin, Mami?" Naguguluhan na tanong ni Ava. "Matagal na kaming hiwalay. Ibig sabihin po, hindi kayo pwedeng magsama sa iisang bahay?" Naunawaan ni Luna ang kanilang sitwasyon. Maliit na tumango si Lenore. Nakita niya ang pagkadismaya ng kambal. Masakit mang marinig iyon para sa mga anak. Gusto niyang maging tapat sa mga ito. Hanggang sa makita niya ang umiiyak na si Ava. Agad siyang tumayo at ito ay nilapitan. "Bakit po hindi kayo pwede ni Daddy? Ayoko pong magkahiwalay kayo katulad ng mga magulang ng mga kaklase ko. Ayoko, Mami at Daddy." Mas dumami ang mga luha na kanina lang, walang pagsidla ng tuwa na si Ava. Hinawakan naman ni Lenore ang anak sa magkabilang pisngi. Pinunasan ng luha at sinubukan itong pakalmahin. Ramdam niya ang tila bara sa lalamunan. "Huwag ka nang umiyak, anak.
Nang matanawang parating na dessert na dala-dala ng waiter, nilinga niya ang kambal. Tingnan niyo mga anak, pinasigla niya ang tinig. Si Emir naman, napailing na lang at sa ibang dako tumingin. Kinuha ni Lenore ang ibinaba ng waiter. Hihikbi-hikbi naman si Ava sa naudlot na pag-iyak at natuon ang atensyon sa ice cream at cake. Tikman niyo, mukhang masarap. Ipinaglagay niya ang kambal ng mga iyon. Habang kumakain sina Luna at Ava, napatingin siya nang may humawak sa kanyang braso. Nang tumingala ay naroon ang seryosong si Emir. Sinulyapan nito ang mga anak bago siya may pamimilit na itinayo. Di kalayuan sa mesa siya hila-hila nito. Inis naman niyang iningkas ang braso. Talaga bang yan agad ang sasabihin mo sa mga anak ko? May bahid na galit ang mahina nitong tanong. Anong gusto mo? Magsinungaling ako sa mga bata? Hindi niya na ituloy ang pagtalikod nang hagipin muli ni Emir ang kanyang braso. Napipilitan siyang harapin ang dating asawa. Ganoon mo kaayaw sa akin? Na kahit sa unang araw na pagkikita ng mga anak natin, hindi mo kayang magpanggap na maayos tayo. Pagak na napangiti si Lenore, hindi mo ko katulad Emir. At magpasalamat ka. Para sa mga anak ko pinakikisamahan kita. Napatiimbagang naman ang dating asawa. Napalingon sila sa mesa nang marinig si Luna. Mami, natapunan po ng ice cream si Ava. Habang nakatanaw si Emir sa mga anak, kinuha iyong pagkakataon ni Lenore. Piniksi niya ang braso at agad na nagtungo sa kambal. Anak, ayos ka lang? Halika rito, may ekstrang damit ang kambal mo. Pinanood ni Emir ang ina ng kambal na asikasuhin ng anak sa pagbibihis hanggang sa mapatitig siya sa mukha ng dating asawa. Hindi siya manhid para hindi maramdaman ang galit na mayroon ito para sa kanya. Tapos nang kumain ng mga bata, kailangan natin silang kausapin tungkol sa pag-uwi. Nilapitan muli ni Lenore si Emir. Yun bang tungkol sa hindi natin pare-parehong pag-uwi sa isang bahay? Iniwas ni Lenore ang tingin sa naging sarkastikong sagot ng dating asawa. Sige, sabihin mo nga. Now they know that they are twins. Paano natin sasabihin na kailangan natin sila ulit na paghiwalayin? Binalikan niya ng atensyon si Emir. Ewan ko, hindi ko rin alam. Parang tinanong mo rin sa akin ngayon kung paano ko sasaktan ang mga sarili kong anak. Natahimik sila pareho. Bago pa salubungin ni Emir ang naluluhang mga mata niya, tumalikod na siya at nilapitan ng kambal na naging matamlay. Umupo si Lenore sa ibaba ng mga ito para maharap ang mga anak. Uuwi na po ba kayo ni Luna, Mami? Pakiramdam niya, kinurot ang puso niya sa tanong na iyon ni Ava. Hinawakan niya ang kamay nito at hinaplos-haplos ang mahabang buhok. Pilit pa siyang ngumiti. Huwag kang mag-alala anak, bibisitahin ka namin ng kambal mo. Hindi ba Luna? Oo naman, magkikita pa tayo Ava. Lumapit si Emir sa mag-iina. Hindi po ba pwedeng sa iisang bahay na lang tayo nila Mami, Daddy? Muling naging maluha-luha ang umaasang bata ng tingnan ng ama. Natahimik sila. Nilinga ni Emir si Lenore na hinawakan ng kamay ni Luna nang tumayo. Ava anak, sige, uuwi tayo sa isang bahay. Seryosong desisyon ni Emir. Otomatikong tiningnan ni Lenore ang dating asawa. Agad niya itong nilapitan nang magkahawak kamay ang kambal. Anong sinasabi mo? Hindi na ako uuwi sa bahay niyo. Okay, dun tayo sa bahay niyo. Ano? Hindi makapaniwala ang naging reaksyon ni Lenore. Huwag mong sabihin na gusto kitang makasama. Ayoko rin na makasama ka. Napahinto siya nang ilapit ni Emir ang muka. Bakit Lenore? Natatakot ka ba? Natatakot kang makasama ako? Mawala yung galit mo't mahalin mo ulit ako. Pilit siyang lumayo pero hinawakan siya sa magkabilang braso ni Emir. Tinagilid niya ang muka nang mas lumapit ang asawa sa kanya. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Kung meron man, galit lang at wala nang iba. Then good, wala kang dapat na ipag-alala. Gigil niya itong pinagmasdan bago sila nilingon ng kambal. Mami, Daddy, ano pong pinag-uusapan niyo? Maliit ang pag-irap ni Lenore nang iharap siya ni Emir at hawakan sa kamay sa harap ng mga bata. Wala naman sweetie, sinasabi ko lang sa mami niyo na excited na akong umuwi tayo ng sama-sama. Nang itoon kay Lenore ng kambal ang atensyon, pilit siyang umiti. Mariin niyang pinisil ang kabilang pisngi ni Emir. Napangiwi naman ito.
Ang kulit kasi nitong daddy nyo, kaya sama-sama tayong uuwi sa isang bahay. Mula sa pagkakabaling sa dating asawa, nilingon ni Lenore ang kambal na tuwang-tuwa na tumalon. Ngayon lang kita pagbibigyan. May peke siyang ngiti ng iyon ay sabihin, "What do you think of staying at my house?" Hindi mangyayari yun. Tingnan natin. Pareho silang may ngiti ng balingan ng mga bata. Hinigpitan pa ni Emir ang pagkakahawak sa kamay niya. Nasa labas si Emir habang buhat sa magkabilang braso ang kambal. Mula sa pagkakatayo sa labas, tinatanaw niya ang ina ng mga ito na kausap ang kanyang dating biyenan na panaka-naka siyang tinitingnan sa di kalayuan. Uuwi rin ho siya kapag nakatulog na ang mga bata. Hindi siya magtatagal sa bahay. Wala namang magagawa ang galit ko dahil sa ginawa ng lalaking yan sa inyo. Iisipin ko na lamang ang mga apo ko. Ikaw ba anak? Ayos lang ba sa iyo ang ganitong sitwasyon? Napabuntong hininga si Lenore. Para rin ho sa kambal, kaya ko to ginagawa tay. Kung kailangan kong pakisamahan si Emir, gagawin ko para sa mga anak ko. Kung ganon, nakasuporta ako sa inyo. Alam kong nangulila ka sa anak mo. Salamat ho tay. Gagarahin na ho ba kayo? Pauwi na rin ako. Ganon din ho kami. Gusto ko sana na sumabay sa inyo. Ang kaso, ayaw mapahiwalay ng kambal sa ama nila. Walang problema. Hayaan mo kung saan masaya ang mga bata. Doon mo na lamang ipakilala sa bahay sa akin ng isa ko pang apo. Bago tuluyang sumakay ang ama sa taxi, may ngiti nitong tinanaw at kinawayan ng kambal. Mag-iingat kayo tay. Siya ay napilitang sumakay sa kotse ni Emir. Akma siyang papasok sa backseat at tatabihan ng mga anak nang magsalita ito. Dito ka na sa tabi ko. Mula sa pagkakasilip sa pinto, luminga si Lenore. I mean, sa passenger seat. Akma siyang tatanggi nang makita na nakatingin sa kanya ang mga batang babae. Ngumiti siya sa mga ito bago isinarado ang pinto. Natahimik silang lula ng sasakyan. Nang mapansin niyang sinulyapan siya ni Emir. Doon pa rin ba kayo nakatira? Lumipat na kami. Sa kabilang barangay lang sa huling kalye. Ayos lang ba kay Tatay Densyo? I'm sorry, ang ibig kong sabihin kay Mr. Garcia. Gagawin niyang lahat para sa mga apo niya. Mapakla ang naging ngiti ni Emir. Inaatake pa rin ba siya ng asthma? Rinig ni Lenore ang pagmamalasakit sa ama sa tanong na iyon ng dating asawa. At alam niya kung saan iyon ang gagaling. Noon ay naging malapit si Emir sa kanyang ama. Nauunawaan niya iyon dahil maliit pa lang si Emir nang mamayapa ang daddy nito. Hindi naman siya napapagod. Tipid niyang sagot nang babaling sa bintana. Nang makauwi sa bahay, inabangan na sila ng ama sa entrada. Nagmano si Luna rito na ginaya naman ni Ava. Ikaw ba ang kambal ni Luna? Nakangiting tanong ni Densyo. Opo, ibig sabihin kayo po ang lolo ko? Tumango ang may edad. Niyakap ito ni Ava bago lumapit si Luna at yumapos din. Ang magaganda at mababait kong mga apo. Kahawak kamay ng ama ang kambal, papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok si Lenore sa tarangkahan, nilingon niya si Emir na nahihiyang humakbang. Uuwi ako kapag tulog na sila. Award ceremony ni Luna bukas. Really? Award ceremony din ni Ava. Sabay silang napangiti sa isa't isa hanggang sa mapagtanto iyon ni Lenore. Agad siyang sumeryoso, ganoon din si Emir. Nakakailang nakatahimikan ang dumaan sa kanila. Pareho pala silang mahusay sa eskwelahan. Tama ka, talagang naalagaan mo si Luna. Ganoon ka rin naman, Emir. Nakikita kong naalagaan mo rin ng mabuti si Ava. Pinagmamasdan ni Emir ang dating asawa. Itinuro naman ni Lenore ang pinto ng bahay. Pwede na akong pumasok? Oo, salamat. Pinanood na lang ni Lenore si Emir. Sandali siyang napahinga ng malalim. Hindi niya alam kung tama ba ang nararamdaman niya. Parang biglang gumaan ang daladala niya. Ang sama ng loob na mayroon siya ay tila nabawasan. Naging abala sa maliit na kusina si Lenore para sa hapunan. Napangiti siya habang naririnig ang kambal na naglalaro sa sala kasama ang kanyang ama. Sa paglingon niya ay pumasok sa kusina si Emir. May itutulong ba ako? Kaya ko na to, makipaglaro ka na lang sa kambal. I want to, pero gusto kong bigyan sila ng oras kasama ang lolo nila.
Naglakad ito palapit sa kanya. Siya naman, ipinagpatuloy ang paghihiwa ng gulay. At sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya ang pagtupi nito ng manggas ng puting polo sa magkabilang braso. Agad niyang naitaas ang kamay nang tamaan ng hawak na kutsilyo. Nasugat ka? Mabilis na inilayo ni Emir ang matalas na bagay na iyon sa kanya bago kinuha ang kamay niya. Natitigan ni Lenore ang nag-aalalang dating asawa. Come here. Anito nang igiya siya sa lababo. Ayos lang ako, maliit na sugat lang yan. Nasaan ang first aid niyo? Wala sa sariling itinuro ni Lenore ang cabinet na nasa itaas lamang ng ulo nila. Sandali nitong binitiwan ng kamay niya at abala iyong kinuha. Mas malaki pa dyan ang mga sugat na tiniis ko. Seryosong tiningala siya ni Emir bago maingat na nilagyan ng band-aid ang kanyang daliri. Hindi na ngayon, dahil nandito na ako. Habang nakatitig si Lenore kay Emir, ay tila dinala siya nito sa nakaraan. Ang binatang si Emir na minahal niya at pinakasalan. Nasalubong naman ito ang tingin niya. Marahan itong ibinaba ang kamay niya. Nag-uusap ang mga mata nila na matagal na hindi natitigan ng isa't isa. Marahan na lumapit si Emir. Hinaplos-haplos sandali ang kanyang pisngi. At nang akmang aabutin na nito ang labi niya, ipinikit niya ang mga mata. Agad din napamulat si Lenore nang maalala ang pagkahulog ng sasakyan niya noon sa ilog. Naitulak niya ang dating asawa na napalayo sa kanya. What's wrong? Akmang lalapit si Emir sa namutlang ina ng kambal pero nagmadali itong umalis. Maingat na isinarado ni Emir ang pinto ng kwarto ng kambal nang makatulog ang mga ito. Sa pagharap ay naroon si Lenore. Tulog na ang mga bata. I'll come back early in the morning. Maliit ang naging tango ni Lenore. Natitigan ni Emir ang dating asawa. About earlier, I'm sorry. Pwede ka nang umalis. Putol ni Lenore dito. Wala itong nagawa kung hindi ang magpaalam. Alright, I'm going. Nasundan na lang ito ng tingin ni Lenore. Kahit gusto niyang sabihin ang pinagdaanan sa dating asawa, hindi niya magawa. Masyadong masalimuot iyon na ayaw niya nang balikan pa. Idagdag pa kung paano siya tratuhin noon ng dating biyanan na hindi niya kailanman sinabi kay Emir. Nagbaling si Lenore sa pinto kung nasaan ang mga anak at doon ay pumasok. Sa kamay na abutan niya ang kambal. Maingat siyang umupo sa tabi ng mga ito at buong puso't may luha itong pinagmasdan. Mahirap ang pinagdaanan ko mga anak. Pero ngayon na nakikita ko kayo. Kung kailangan kong pagdaanan ulit yun ayos lang. Basta masigurado ko na may bibigay ko sa inyo ang buhay ko. Marahan na tinabihan at may mga luha niyang niyakap ang mga anak. Na dahilan na kahit nakaharap niya ang kamatayan, pinili niyang lumaban. Natigilan si Emir nang makapasok sa loob ng bahay. Ma, it's been a long time. How are you anak? Nakangiting sinalubong siya nito. Bineso sa magkabilang pisngi. Kailan pa kayo nakauwi? I'm just arrived a few hours ago. And I'm here not to have a vacation, but to stay. Sapat na ang panahon na inilaan ko sa States. Nagsalubong ang mga kilay ng ginang at naghanap ang mga mata. And where is your daughter? Where is my dear Ava? Hindi naman alam ni Emir ang isasagot dahil ang totoo, puno siya ng mga tanong. Ang ina ang nagsabi na buhat sa aksidente, nawala ang kanyang asawa at isa sa kambal ng umahon ng kotseng sinasakyan nito noon. Kaya paano niya sasabihin na pagkatapos ng lumipas na mga taon ay nabuhay ang inakala nilang namatay niyang anak at asawa? Bakit hindi ka sumasagot, Emir? Hanggang sa mapatingala si Emir sa bumaba mula sa hagdan. You're here, Emir. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Cheska, ang anak ng kaibigan ng kanyang ina. Akma itong halik sa kanyang pisngi nang mabilis siyang umiwas. Bakit nandito siya? Why are you acting like that? Don't you miss me? Nakangiting tanong ng dalaga. Inis naman niyang piniksi ang braso. Muling binalingan ang ina na nagpaliwanag. Magkasabay kaming umuwi and she's staying here. No! Bakas ang pagkagulat kay Valencia sa naging sagot ni Emir. Ano bang problema mo, Emir? Cheska is not new to us. Ano bang pinag-aalala mo? Tita Valencia is right, Emir. Kailang naman ang anak mong nandito. I can play the role of your wife and the mom of Aba. You'll never be Cheska. Buisit na umalis si Emir at umakyat ng hagdan.
Malakas na isinarado ni Emir ang pinto ng kwarto. Noon pa man, si Cheska na ang gusto ng ina para sa kanya. Pero nanindigan siya at pinakasalan si Lenore. At kahit ngayong lingid sa kaalaman nito na buhay ang kanyang asawa at isa pa sa kambal, ay mananatili iyong lihim para maprotektahan niyang mag-iina. Marami siyang mga tanong at siya mismo ang hahanap ng sagot. Ibinagsak ni Emir ang sarili sa malaking kama at ipinikitang mga mata. Ngayong gulong-gulo ang isip niya. Gusto lang niyang makatabi ang anak at ang asawa para maging payapa ang loob niya. Mas maituturing niyang tahanan kung nasaan ang mga ito kaysa kung nasaan siya ngayon. Dahil sa munting bahay na yon, naroon ang mga mahal niya at nauunawaan niya ang galit na mayroon si Lenore para sa kanya. Madali siyang naniwala na nawala ito at sa pagkalugmok ay naging makasarili siya. Idinukdok niya ang sarili sa pagtatrabaho at inilaan ang oras sa anak na akala niya ay nag-iisa. Nasaan na ba si Emir? Sandaling tinanaw ni Lenore ang labas ng bahay ng mag-umaga bago sinulyapan ng itaas na kwarto kung nasaan ang kambal. Hanggang sa marinig niya ang ugong ng sasakyan. Nakita niyang nagmamadaling bumaba na si Emir mula sa kotse. Kinampayan niya agad ito na pumasok. Inabangan niya ito sa entrada ng bahay. Good morning. Gising na ba sila? Oo, pababa na ang mga anak mo. Sandaling natigilan si Emir sa narinig niya bago siya tahimik na hinila ng asawa sa braso. Pareho silang tumapat sa ibaba ng hagdan. Lihim naman ang ngiti ni Lenore nang masulyapan ang nagpipigil sa hingal na ama ng kambal. Nang marinig ang mga boses ni Ava at Luna na pababa, pareho silang umiti. Napangiti agad ang kambal nang sila ay makita. Mami! Daddy! Magandang umaga mga anak. Nakangiting bati ni Lenore. Magkahawak ang kamay ni Luna at Ava na nakasuot pa ng pantulog nang bumaba at tumapat sa kanila. Sandali silang niyapos ng kambal. Nang kumalas sa mga bata, ay ngumiti si Lenore sa mga anak. Maayos ba ang tulog ninyo mga anak? Opo, Mami. Tumango ang nakangiting si Luna na yapos ng ama. Ikaw, Ava. Hinaplos niya ang buhok ng isa pa sa kambal. Mahimbing po ang tulog ko dahil katabi ko kayo ni kambal. Napangiti naman si Lenore. Nabaling si Ava sa kanyang ama. Daddy, kayo po, nakatulog po ba kayo? Nilinga ni Lenore si Emir na matagal bago nakasagot hanggang sa ngumiti ito sa kambal. Of course, anak. Ikaw po, Mami. Oo naman, ngayon dalawa na kayong katabi ko. Napangiti ng maliit si Emir habang pinagmamasdan ng mag-iina niya hanggang sa napatingin si Ava sa kanya. Napakunot noo ang inosenteng bata. Bakit po iba ng damit mo, Daddy? Umuwi ka po ba sa house? Natahimik sila at nagkatinginan na mag-asawa hanggang sa magsalita si Lenore. Anak, kasi umuwi ang daddy mo saglit para kumuha ng damit, hindi ba? May kahulugan ang tingin niya nang balingan si Emir na pinalakhan niya ng mga mata nang makitang pinagmamasdan siya. Mommy is right, sweetie. Handa na ang agahan. Akala ko ba award ceremony ng mga apo ko ngayon? Singit ni Densyo na naghahanda sa mesa. Sige na mga anak, kumain na tayo't baka mahuli tayo. Lolo! Agad na bumaba ang kambal at yumakap dito. Napangiti naman sina Lenore at Emir. Akmang maglalakad si Lenore nang lingain ang ama ng kambal. Halika na, sumabay ka na sa aming mag-agahan. Napangiti naman si Emir. Matapos mag-agahan, inasikaso ni Lenore ang kambal. Sa sala naman habang naghihintay si Emir, nakita niya ang biyanan na bihis. Yuyuko sana ito at itatali ang sintas na suot na rubber shoes nang mabilis siyang lumapit sa paanan nito. Ako na ho. Pinanood na lang ni Densyo ang pagtali ng dating manugang ng sintas ng suot na sapatos. Masama ang loob ko sa'yo. Mahinahon itong wika. Natigilan sa ginagawa si Emir. Pero nakikita ko na sinusubukan mong ayusin ang pamilya mo. Mahal ko sila, kaya gusto ko na maging masaya sila. At kung ikaw makakapagbigay nun, hindi ako hahadlang. Nang matapos itali ang sintas, tumindig ang biyanan. Sumunod naman si Emir at pinagkatitigan ito. Maraming salamat ho at humihingi ako ng tawad sa pagkukulang ko bilang asawa at ama. Ganoon na rin sa tiwalang ibinigay ninyo.
Matanda na ako. Darating ang panahon na hindi ko na sila maaalagaan. May bumikig sa lalamunan ni Emir sa narinig. Hindi lang sa kanilang mag-asawa na sayang ang maraming panahon. Ganoon na rin sa itinuring niyang pangalawang ama. Ikaw ang ama ng mga bata at ikaw pa rin ang asawa ng anak ko. Alam ko sa pagkakataong to hindi mo sila pababayaan. Naiiyak siyang tumango-tango. Asahan niyo ho, hindi ko na kayo bibiguin. Bago siya lampasan ng biyanan, pinisil nito ang kanyang balikat. Daddy! Napangiti si Emir bago nagpunas ng luha nang makitang nakaayos at nakasuot ng bestidang si Ava. Bumaba ito ng hagdan. You're so beautiful, sweetie. Thank you, Daddy. Mana po ako kay Mami at sa inyo. Mas lalo siyang napangiti at hinalikan ito sa ulo. Naghihintay na si Lolo sa labas. Puntahan mo na siya. Humalik pa sa pisngi niya si Ava bago lumabas. Kasunod nito si Luna na bumaba. Nakatulad ng kakambal ang suot at ayos. Nahihiya itong lumapit sa kanya. You should smile, anak, para mas lalo kang gumanda. Maliit na napangiti si Luna at tinitigan ng ama. Promise ni Daddy, babawi ako sa inyo ni Mami. Salamat po dahil nandito kayo, Daddy. Niyakap siya ni Luna. Mga anak, natigilan si Lenore na kasalukuyang hawak ang kanang hikaw nang makita si Emir. Sandali itong natigilan pagkatapos ay maliit na ngumiti. Kasama nila ang lolo Densyo nila sa labas. Do you need anything? Napatingin si Emir sa kanyang hawak. Hindi na siya nakaatras nang humakbang ito sa baitang ng hagdan at hinawakan ng kamay niya. Naibaba naman niya ang kamay. Sumabit ang hikaw mo sa sinulid ng damit mo. Tumango si Lenore. Naging tahimik ang buong bahay. Ang hininga ni Emir tumatama sa kanya. Naaamoy niya pa rin ang pamilyar nitong pabango. At nang tingnan sa mukha ng abalang dating asawa, nanubig ang mga mata ni Lenore. Siguradong kung hindi nangyari ang aksidente, ay hindi lumipas ang mga taon na magkakalayo sila. Nangihinayang siya't nasasaktan. Maingat na hinila ni Emir ang sinulid hanggang sa maalis. Lumipat ang tingin niya kay Lenore. Ayos na. Nag-aalala niyang sinapo ang pisngi nito nang makita itong may luha. Bakit? Masuyong tanong ni Emir. Hinawakan ni Lenore ang kamay ni Emir at ibinaba habang nakatitig dito ng maliit na umiling. Pero muli lang ibinalik ng asawa ang mga kamay sa kanyang pisngi. I'm really sorry, Lenore, for everything. Kabuanan mo noon at kailangan mo ng kasama. Takot na takot ako ng gabing yun, Emir. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sumakay ako sa kotse at nagmaneho habang umuulan. Pinunasan ni Emir ang kanyang mga luha. Hindi makapaniwala ang anyo sa naririnig mula sa aksidenteng muntik ng kumitil sa kanilang mag-iina. Kasalanan ko ang nangyari. I failed not just as a husband, but as a father. Nahulog ang kotse ko sa tulay at tinanod. Nang magising ako, nasa malayo na akong hospital. Sinubukan kitang tawagan pero walang sagot. Naibaba ni Emir ang kamay kasabay ng pagkunot noo. Nahulog? Tumango si Lenore nang may pagtataka dahil sa naging reaksyon ng asawa. Napailing-iling naman si Emir hanggang sa mapatitig ito sa kanya. May sadyang bumangga sa likuran ng kotse na minamaneho ko. At dahil sa sama ng panahon ng araw na yon, nahulog ang sasakyan sa ilog. Maswerte akong nadala sa hospital, pero isa lang sa kambalang sinabi ng doktor na nabuhay. Hinintay ko na dalawin mo ko, Emir, hanggang sa mapanood ko sa balita na abala ka na sa kumpanya. Napatitig si Emir sa asawa. Hindi siya makapaniwala na hinayaan niyang danasin nito ang mga iyon habang wala siya sa tabi nito. May luha at mabilis niyang niyakap si Lenore. Mahigpit, sinubukang pawiin ang takot na bitbit nito hanggang ngayon buhat sa aksidente. Nang muling magharap, sinapo ni Emir ang magkabilang pisngi ng asawa. Ang dami kong kasalanan at pagkukulang sa iyo, Lenore. I don't deserve being here, right in front of you. Pinuno ko ng galit ang puso ko para sa iyo, Emir. Pero hindi ko alam kung saan napunta yun nang dalhin mo ang anak ko sa akin. May luhang napangiti si Emir dahil iyon din ang eksaktong naramdaman niya nang makita pa ang isa pang kambal na si Luna. Muling niyakap ni Lenore ang asawa na ginantihan niya. With the highest honors, Ava Marie Santillan and Luna Marie Garcia,
Magkasunod na umakyat sa stage sina Emir at Linor. Kahawak kamay nila ang kambal. Sa harap, isinuot ang parehong medal sa mga bata. Pagkatapos ay humarap sa photographer na nasa gitna ng maraming tao. Closer po, anang photographer. Nagkatinginan sina Emir at Linor hanggang sa lumapit si Emir sa kanila. Hinawakan siya sa bewang at inilapit. Nagkahawak kamay naman ng kambal at ngumiti. Nang makababa ng stage, diretso sina Luna at Ava sa kanilang proud na lolo. Nasulyapan ni Linor ang pansin niyang kanina patahimik na ama ng kambal. May problema ba, Emir? Nilinga naman siya nito bago ang isa sa kambal. I wouldn't be surprised if you didn't let Luna bear my name. Napakurap si Linor. Akma siyang magpapaliwanag nang hawakan nito ang kamay niya. Napatitig siya doon, hinaplos-haplos iyon ng dating asawa. I understand kung bakit ginawa mo yun, Linor. Sinalubong niya ang mga mata nito, ngumiti si Emir ng maliit. Maghihintay ako kung kailan pwede niyang dalhin ang apelyido ko. Marahan siyang tumango hanggang sabay nilang nilingon ng kambal na magkayakap, hawak ang parehong medal. Nang matapos ang award ceremony, ay sa isang restaurant sila nagdiretso. Daddy, bakit sweetie? Tiningnan ni Emir ang kaharap na si Ava. Pwede po bang sa house naman natin matulog si Mami at si Kambal? Natigilan naman si Emir. Gusto ko pong i-share ang toys ko kay Luna para makapaglaro kami. Dugtong ni Ava. Nakikinig lang si Luna sa kanila. Sinulyapan si Linor ng dating asawa. Kahit ayos na sila ni Emir, hindi pa rin niya alam kung handa na siyang bumalik sa bahay nito. What if magpunta na lang tayo sa mall after this para makapaglaro kayo at makabili ng new toys? Suhestyon ng nakangiting si Emir. Pero gusto ko rin pong patulugin si Luna sa kama ko katabi ikaw at si Mami. Nakasimangot na sagot ng batang babae. Nakita ni Linor ang hirap sa pagdedesisyon ng ama ng kambal. Anak, sige anak. Napatingin si Emir sa kanya. Maliit siyang umiti rito at tumango. Doon muna kayo sa bahay ng daddy nyo. Hindi po kayo sasama, Mami? Tanong agad ni Luna. Napatingin sa kanya ang mag-aama. Wala kasing kasama ang lolo nyo sa bahay. Isama po natin si lolo sa bahay. Natutuwang sagot ni Ava. Napunta ang atensyon nila sa tumunog na cellphone na naroon sa ibabaw ng mesa. Kinuha yun ni Emir at nang makita kung sino yun, agad siyang tumindig. Sinulyapan nito ang kambal bago ang asawa. Kumain lang kayo. I have to answer this call. Excuse me? Mula sa di kalayuan, tiningnan sandali ni Emir ang mag-iina bago itinapat sa tenga ang cellphone. Where are you, Emir? Ang aga mong umalis and yet wala ka naman sa kumpanya. Bungad ng ina. Rinig niya ang irita sa boses nito. I have something important to attend to outside. Ganoon ba ka-importante yan? Bakit kayo napatawag, ma? Sadyang pinuto lang ina para hindi na ito mag-usisa. Well, may out of town kami ni Cheska ngayon. Gusto niya akong dalhin sa isang private beach. That's a good plan, mag-enjoy kayo. Sandali, Emir. Hindi mo pa sinasabi kung nasaan ang apo ko. I want to see. Hindi pa natatapos ang sasabihin ng ginang nang magsalita si Emir. I have to end this call, ma'am. Basta na lamang ibinaba nito ang tawag. Napakunot noo ang ginang. Sa ikinikilos ng anak, nagtataka siya para itong may itinatago sa kanya. Sino po yung tumawag, Daddy? Tanong ni Ava kay Emir nang makabalik sa mesa. Kasama sa work ni Daddy, sweetie. Napipilitang magsinungaling si Emir sa anak niya. Sa bahay ang diretsyo ni Linor kasama ang mag-aama pagkatapos kumain. Naroon siya sa kwarto para ipaglagay ng damit sa bag si Luna na dadalhin nito. Nang marinig niya ang katok sa pinto, nang magbukas ay naroon si Emir. Can I talk to you? Tumango naman siya. Sandaling inihinto ang ginagawa niya. Pwede kayong sumama ni Tatay Densyo. Yun din ang gusto ng mga bata. Sasabihan ko si Tatay pero hindi ko siya pwedeng pilitin. Alright, I understand. Labas na ako. Tuluyan itong lumabas ng kwarto. Si Linor naman napahinga ng malalim. Agad siyang sinalubong ni Emir nang makita siyang pababa ng hagdan. Kinuha nito ang bag na dala-dala niya. Nagtatatalo naman ang sabik na kambal sa ibaba. Excited na akong ipakita ang room ko at mga laruan ko kay Luna, Mami, Daddy.
Bulalas ni Ava. Napatingin si Emir sa kanya. "Are you coming?" Sinulya pa ni Lenore ang kanyang ama. "Ayos lang ako rito. Lumakad na kayo." Pinagkatitigan siya ni Emir. Tila nakikiusap ang mga mata nito. Maliit naman siyang tumango. "May dala na rin akong damit ko dyan sa bag." Malaki ang naging ngiti nito bago bumaling sa kanyang ama. "Mauna na ho kami. Mag-ingat kayo. Ikaw nang bahala sa mag-iina mo." "Oo tay, huwag kayong mag-alala." "Mga anak, magpaalam na kayo sa lolo nyo." Saad ni Lenore, sandaling yumakap at nagmano ang kambal dito. Sa isang malaking bahay huminto ang sasakyan kung saan lulan sila Lenore. Makalipas ang mahigit kalahating oras. Nang makababa siya, tiningala niya ang bahay na minsan niyang naging tahanan. Napatingin siya sa kambal. Hila-hila ni Ava si Luna papasok ng bahay. Siya naman malungkot na napangiti hanggang sa mapalingon sa kanya si Emir. "Let's get inside." Iginiya siya nito. Nang makapasok sa loob, agad silang sinalubong ng mga kasambahay na bumati at kinuha ang mga gamit na bitbit ng asawa. Doon napagtanto ni Lenore na marami ng pinagbago ang bahay na iyon. Nilinga niya si Emir. Nasaan si Mrs. Santilan? Nag-out of town. Napatango naman siya. Pagkatapos ng aksidente, wala na siyang naging balita sa biyanan. "Salamat, Lenore." Wala siyang ideya na napalingon kay Emir. "Thank you for being here. Alam ko na hindi madali ang lahat ng nangyari sa'yo. Hindi mababayaran ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Pero salamat at pinili mo ang pamilya natin." Hinawakan nito ang kamay niya. Naluluha siyang napatitig sa asawa. "Kung kailangan kong ibigay ang buhay ko para sa mga anak ko, para sa mga anak natin, Emir, gagawin ko." "Mommy, Daddy, tara na po." Tawag sa kanila ni Ava. Magkapanunod na nilingon nila ang mga anak na may hawak-hawak na mga laruan. Sabay silang napangiti ni Emir. Naroon sila sa malaking kwarto ni Ava. May ngiting pinagmasdan ni Lenore ang kambal na walang pagod sa paglalaro. "Mga anak, kailangan nyo nang matulog." Tumalima naman ang mga bata at sumampa na sa kama. Napatingin silang mag-iina sa bumukas na pinto. Masok si Emir na may daladalang food tray kung saan nakapatong ang 2 baso ng gatas. "Here, para mahimbing ang tulog ng mga prinsesa ko." "Thank you, Daddy." Sagot ng kambal. Kinuha naman ni Lenore ang mga baso pagkatapos uminom ng mga bata at ibinalik sa tray na nasa side table. "Sige na, matulog na kayo." "Pwede bang dito na rin po kayo matulog, Daddy?" Putol ni Ava sa ama. Nagkatinginan sina Lenore at Emir. "Ayos lang po ba yun, Mami?" Tanong naman ni Luna. "Sige mga anak, tatabihan namin kayo ng daddy nyo." Mas lalong natuwa ang kambal. Tahimik at nakatitig si Lenore sa kisame. Tulog na ang kambal at dahil gusto ng mga ito magkatabi hanggang sa pagtulog ay silang mag-asawang magkatabi sa iisang kama. "Pwede bang maging ganito na lang tayo?" Basag ni Emir sa katahimikan. Anong ibig mong sabihin?" "We can sleep in one bed and live in one house. This will make me happy and complete. I won't compare this happiness to anything dahil kasama ko ang kambal at ikaw." Tila hinaplos naman ang puso ni Lenore sa narinig. Para sa kanya, wala ring katapat ang sandaling sila ay magkakasama. "Ikaw ba? Masaya ka ba, Lenore?" "Oo." "Really? Matutulog na ako. Sandali lang. Inaantok na ako." Ang putol ni Lenore kay Emir bago maliit na ngumiti. Narinig pa niya ang pangungulit nito pero bumaling na siya sa kambal. Bumabalang ang tingin niya sa kamay ng asawa na naroon sa tiyan niya. Maingat siya nitong niyakap mula sa likuran. Sa kauna-unahang beses, muling pumintig ang puso niyang nag-uumapaw at sigurado siyang pag-ibig yun. Mahaba man ang lumipas na mga taon, alam niyang hindi maglalaho ang pagmamahal na mayroon siya para sa asawa. Pababa ng hagdan ng nakangiting si Lenore kinaumagahan ng matigilan. "Lenore?" Hindi makapaniwala ang anyo ng ina ni Emir sa ibaba nang siya'y makita. "Mrs. Santilan, anong ginagawa mo rito?" Agad siya nitong sinugod. Hinila pababa sa hagdan. "Matagal ka nang wala sa buhay namin." "Mama!" Nagmamadaling bumaba si Emir at hinarangan ng asawa. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Emir?" "Mama, matagal ko nang binurayan sa buhay mo." Doon natigilan ang hinihingal na si Emir.
Anong ibig niyong sabihin? Palayasin mo ng babaeng yan. Aalis ako. Aalis kami. Nilinga ni Emir ang asawa. Linor, kukunin ko ang kambal. Hindi dapat marinig ng mga bata ang mga ganito. Bakit mo kukunin ang mga apo ko? Sinulya pa ni Linor ang dating biyanan. Dahil mga anak ko sila. Hindi ko sila ibibigay sa'yo. Napangisi siya sa hindi nagbagong biyanan. Wala kayong magagawa dahil ako ang ina nila. Akmang susunod si Valencia nang pigilan ni Emir. Sige na, Linor. Iuwi mo muna ang mga anak natin. Matatag na wika ni Emir habang nakatitig sa ina. Mabilis na kumilos si Linor. Kinuha ang mga bata't ibinaba. Sinalubong naman sila ni Cheska. Wala akong karapatang kunin sila. Tinabig niya ang kamay nito nang hahawakan ng kambal. Huwag mong hahawakan ng mga anak ko. Ikaw ang walang karapatan sa kanila. Simula nang dumating ka sa buhay namin, nasira na ang pamilyang to. Sigaw sa kanya ng dating biyanan. Kayo mismo ang sumira ng pamilyang to. At kung dati, natitiis ko ang magaspang na pakikitungo niyo sa akin, hindi na ngayon. Hawak kamay ni Linor ang kambal na naguguluhan at natatakot sa nangyayari. Diretso silang lumabas ng bahay. Sumunod naman si Emir sa mag-iina niya. Nang makapasok ang kambal sa kotse, hinawakan niya sa braso ang asawa. Aayusin ko tong gulong to. Hintayin ninyo ko ng mga anak natin. Hintayin mo ko, Linor. May luha niyang natitigan si Emir. Iyon din ang eksaktong sinabi nito noong araw na umalis at siya'y nagdadalang tao. Hihintayin kita, Emir. Napapikit siya ng yakapin nito bago tuluyang hinatid siya sa kotse. Nasundan na lang ng tingin ni Emir ang sasakyan na umalis. Nang tumunog ang cellphone niya, naroon ang tawag na kanyang inaasahan. Emir, alam ko na ang tunay na nangyari nung araw na naaksidente ang asawa mo. Naging mahigpit ang kapit niya sa cellphone habang naririnig ang impormasyon na mayroon ng imbestigador. Mama! Sa pagpasok ng bahay ay nakasalubong ni Emir ang galit pa rin na ina. Inuwi mo rito ang babaeng yun nang wala ako. Nasaan ang puso niyo? Anong sinasabi mo? 8 taon. Akala niyo ba maitatago ninyo ang katotohanan? Naiiyak sa galit na tanong ni Emir sa kanyang ina. Doon tila, binuhusan ng malamig na tubig ito at napahinto. Pinabagda niyo ang asawa ko habang daladala ang mga apo niyo. Bakit, Mama? Dahil noon pa man, ayoko na sa kanya. Ayoko kay Linor dahil si Cheska ang nababagay sa'yo. Kung ganun, ayawan niyo na rin ako. Itakwil niyo na rin ako bilang anak niyo, Mama. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Emir! Humarap siya muli sa kanyang ina. Kung hindi niyo kayang mahalin ang pamilya ko, hindi niyo rin ako kayang mahalin na sarili niyong anak. Mabilis na lumapit sa kanya si Cheska. Hayaan mo na sila, Emir. Marry me, and I can give you the family you want. You'll never be my wife and the mother of my children. Tiningnan ito ni Emir bago tumalikod. Saan ka pupunta? Sa tunay kong pamilya. Emir, bumalik ka rito. Madilim na at naghihintay sa labas ng bahay si Linor. Nakatulog na ang nag-aalala pa rin na kambal. Napatingin siya nang lumapit ang ama sa kanya. Tingin mo babalik siya? Nilinga niya ito at tumango. Kung ganoon ay maiwan na kita. May maliit na ngiti ang ama na pumasok sa loob ng bahay. Muling nagbaling ng tingin sa labas si Linor. Alam ng puso niya na sa pagkakataong to, hindi siya bibiguin ng asawa. Hanggang sa matanaw niya ang kotse ni Emir na dahan-dahan ng paghinto kasabay ng pagpatay ng ilaw ng sasakyan. Nang bumaba, seryosong nagdugtong ang tingin nila bago marahan itong sinarado ang pinto ng kotse. Naglakad ito patungo sa kanya. Emir, hindi niya na ituloy ang sasabihin nang kabigin ng isang braso nito ang bewang niya at siilin siya ng halik. Napahawak ang mga palad ni Linor sa dibdib nito, naramdam niya ang mabilis na paghinga habang magkadikit ang kanilang mga labi. Bahagyang lumayo sa kanya si Emir habang tuwid na nakatingin sa mga mata niya. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo at bilang kabayaran, alipinin mo ko habang buhay, Linor. Siya naman ay nakakunot noong pinagmamasdan ito. Kasalanan ng mama ko ang nangyari sa inyo ng kambal. Siya rin ang kumuha kay Ava. Pinalabas niyang namatay kayo dahil sa aksidente. Dahil doon, ako ang magbabayad sa ginawa niya. Pinunasan ni Linor ang mga luha ng asawa.
Kung ganoon, tinatanggap kita bilang kabayaran, Emir. Handa akong pagsilbihan ka dahil bukod sa malaki ang kasalanan ko sa'yo, mahal kita, Linor. Hindi rin mababago ng galit ang pag-ibig ko para sa'yo, Emir. Ngayong nandito na ako, hindi ko nahayaan na may manakit sa inyo at sa mga anak natin. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi at sa pagkakataong yun, malalim at puno ng sabik ang halik na yun. Ipinikit ni Linor ang mga mata kasabay ng pagpatak ng mga luha. Tamang hinala niyang ang ina nito ang dahilan ng lahat. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin niya kayang takpan ang pagmamahal para sa asawa. Alam niyang hindi nito gugustuhin na sila ay mapahamak at masaktan. At dahil doon, lalo lang niya itong minahal. Tuluyan silang lumipat sa probinsya kasama ang ama. Doon sila nagsimula ng simpleng buhay ng magkakasama. Hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon si Emir na makausap ang ina nang bumalik ito sa ibang bansa. Umaasa na lang siya na mapagtatanto nitong mali ang nagawa at hindi nito mababago ang desisyon ng kanyang puso. Ngayon nakasama na ni Linor ang kambal na anak at si Emir, tila binura at napawi nun ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Mahabang panahon mang nagkawalay sila sa isa't isa. Hindi hinayaan ng Diyos na patuloy silang magkalayong pamilya.